Matatandaan, nagkahamunan sa pagitan ng kontrobersyal na herbalist na si Carey Herrera at ng bitag sa bisa ng kanyang herbal na umano'y nagpapagaling ng mga malalalang karamdaman. Dito, agad tinutukan ng bitag investigative team ang hamon na ito ni Carey Herrera sa pamamagitan ng kanyang galing muna bago ang bayad. Sa hamunang ito, nanawagan ng 50 pasyenteng may mga metabolic syndrome o mga karamdamang tulad ng diabetes, high blood pressure, asthma at iba pang malalang sakit sa programang Bitag Live sa UNTV. Ito ho'y hamunan. Ito ho yung sinasabing galing muna bago bayad. Yung 50 mga pasyente na may mga diabetes, kidney disease. Napagkasunduan sa hamong ito, ang mga napiling may karamdaman ay sasailalim sa 45 araw na tututukan ng mga doktor at mga eksperto ang bisa ng Carey Herrera Herbal Food Supplement na gagamitin ng mga pasyente. Papasok ang bitag dyan at imo-monitor namin lahat ng mga pasyente na yan. Opo, iiwanan ko po kayo ng kopya. Titingnan namin yung proseso, idodokumento namin para makita ni Juan de la Cruz dahil hamunan naman to. Opo. Titingnan namin isa-isa yung mga medical records niyan at random kukuha kami dyan ng mga pasyenteng na merong status report, kaya lang may gabay na doktor. Gaya na sinabi ko sa inyo, sa doktor magmumula ang isang bagay na mga pagsusuri. Pagkatapos, isa sa ilalim natin sa pamamagitan ng paggamit nila ng herbal sa loob po ng 45 days. Babantayan namin for the next 10 days. Tututok ko yung mga bitag dito. 7 mga individual na nakapanood ng hamunang ito sa telebisyon noong ika-23 ng Agosto taong ito. Hindi nakapag-antay. Agad sinubukan ang bisa ng nasabing herbal. Narito ang kanilang mga pahayag. Base ito sa kanilang mga naramdaman sa tulong ng herbal food supplement ni Carey Herrera. Isang bote pala na iinom ko, nakaramdam na ako agad ng nag-iihi, lumabas ang kolesterol, yung masakit-sakit yung sa likod ko, nawala na siya. Tama, totoo. Ginhawa ko ngayon. Nung tatlong beses akong iniinom, ang naramdaman ko, papalakas ako. Yung dating ibinabangon ako, hindi na. Mula ka ako nung ininom ako, hindi na ako humihina. Tamang nanlalambot ka ako, pero hindi ako bumabagsak. Malakas din ang pakiramdam ko, gano'n. Eh, dun sa aking blood sugar, ngayon nagno-normal na ako. Normal na talaga na. Yung pagkakainom ko ng herbal, napakalaking bagay yung ibinigay sa akin kasi naramdaman ko na wala yung mga pain. Nakaisang bote nga lang ako, naramdaman ko yung ginhawa, kumbaga nawala yung sobrang sakit ng katawan ko. Nakikita ko yung tawa ko, payat ko. Naawa ko sa sarili ko. Yun na ako ng gamot yan. Yung sinubukan ko. Siguro magdadalawa na ako ng herbal uminom. Nawala yung aking katawan. Lumakas na yung katawan ko. Lahat ng ginagawa, nagagawa ko lahat. Malaki po pinagbago ko nung ako uminom nun. Kung nabigyan nga ako ng kasamahan kong nurse ng herbal, sinubukan ko. Naramdaman ko sa sarili ko, pag uminom ako ng herbal, nararamdaman ko lumalakas ako. Naalis yung mga masasakit sa katawan ko. Ito yung katawan ko. Mukha ba akong diabetic? Bumili ako ng 2 bote. For 1 month, sinubukan ko siya. Okay naman po yung naramdaman ko. Malamig sa katawan. Tapos after 3 days na uminom ako, nawala yung chest pain ko at saka yung headache. Noong nakainom na ako, nararamdaman ko siya na parang lumalakas ako. Pero una-una, nagpapasalamat ako na merong Mr. Ray Herrera na nakaimbento ng herbal na ito. Maliban dito, tinungo din ng bitag ang Kapas Tarlac upang silipin ang mga taong gumamit ng herbal ni Carey Herrera. Si Florence, dating OFW, galing Dubai, umuwi ng Pilipinas dahil na-diagnose na may bone cancer. Halos hindi na magalaw ang kanyang kanang kamay at balikat. Nagsalita sa harap ng bitag. Ang finding nila sa akin sa Dubai, cancer of the bones. Akala ko nga, ano lang yung mga rayuma, yung sobrang pagod. Siyempre, alam mo na, may trabaho sa katulong. Talagang hanggat dilat ang mata ng mga amo mo, ka pa rin, yung gising ka pa rin. Noong November, napacheck up ako.
sabi ng doktor, yung pa-okay-okay lang kasi nga naano ko pa siya na itataas. Wala yan, sabing ganun. Binigyan na ako ng pain reliever, ganun, ng antibiotic. Pero yung sakit, nandun pa rin. So, umuwi na lang ako dito sa atin. Pag uwi ko, syempre, nag-second opinion ako sa doktor dito. Ang sabi sa akin, kailangan i-biopsy talagang para ma-determine kung anong stage ng cancer ko. Sabi ko, kung i-biopsyan ka kung ganun, anong posibilidad? Kung talagang cancer na cancer yan, kailangan ng putulin, sabi sa akin. Kaya hindi na ako nagpa-biopsy. Nag-request yung auntie ko, sabi sa akin, napatunayan ko ako, auntie mo ako, kaya inaano kita kay Karay Herrera dun sa herbal niya. Subukan mo, sabing ganun. Actually, nung mga 4 days pa lang, mararamdaman mo na yung pagbabago mo. Kasi talaga nung dumating ako, hindi ako nakakatulog. Nung naubos ko yung 4 days, yun na, mararamdaman mo talagang makakatulog ka na. Talaga yung ginhawa sa katawan, nandun na yun. At talagang pag naano mo ko rito, talaga hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Ngayon, at least, kahit paano ngayon, talaga naitataas ko na siyang ganun. Pag naisip ko nga, sabi ko, napapayak talaga ako. Muli akong, wala na ka akong ganun. Wala na ka ako. Yung kamay ko na lang ang pag-asa ko pa akong ganun. Kaya nga napapasalamat nga ako yung natakusan ko si Kari. So nga sabi ko, siguro po lang kayo kay Kari na para gumaling ako. Samantala, si Mang Lading, mahigit 10 taong naparalisa ng mass stroke. Sinubukan din ang herbal ni Karay Herrera sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-inom daw nito. Naranasan ko nung na-stroke ako, hindi ako makakatayo. Mga 10 taon. Dahil lumipas sa 10 taon, na-stroke na naman ako. 3 taon. May hina ang katawan ko, hindi ako makapaglakad ng malayo. Pagka lumakad ako nung hindi pa ako nakainom, malapit lang, napapagod na ako. Hindi ako makalakad nung talagang, kung di lang ko itatayo, hindi ako makakalakad. Masakit, pati yung tuhod ko masakit. Matagal ako nang uminom ng gamot, kahit na hindi umalis yung sakit ng katawan ko. Puro gamot, hindi mo maapekto eh. Kaya ngayon, nakainom ako ng herbal, nakadalawang bote ako, lumakas na ako. Natanggal na yung sakit ng katawan ko, nakakalakad pa ako ng 1 kilometro ngayon, pwede na ako lumakad ng walang tukod. Noon hindi ako makakalakad ng walang tukod. Kamata ko pa sa pagkain ngayon. Gusto ko kumakain ng kumakain, kahit na walang ulam, bumalakas na ngayon. Si Aling Norma, iba't ibang komplikasyon sa kanyang kalusugan. Lagi na-ospital. Halos mawala na siya ng pag-asa kaya't ang kanyang ginawa, sumubok din sa bisa ng Ray Herbal Food Supplement. Mahirap talaga yung high blood ka, cholesterol ka, hindi mo makain yung gusto mo, tapos ilang lang na hospital ka. Gano, pag may diabetes ka, pag pinawisan ka na ng malagkit, para kang palaging nagugutom, ganun. Kahit busog ka, nagugutom ka, ganun. Kaya't ako noon. Sa 1 buwan, 2 beses ako na hospital. Ang gastos yun. Isipin mo yung Cardiobas, Crestor, tsaka yung Dimitron. O magkano yun? Sa isang araw, magkano yung iniinom mo pag hindi ka nakainom nun? Talagang masakit ang pakiramdam. Yung konting trabaho lang, talagang umihingal ka na. Masakit na itong batok ko. Nung nakilala namin si Karay, yun nga, nag-herbal na ako. Nag-umpisa na ako nag-herbal. Nung first time na uminom ako, sabi ni Karay, pag nakainom ako ng mga 3 beses, hinto ko na yung gamot ko. Yung maintenance ko, hindi ko na ininom. Hanggang sa nag-herbal na lang ako. Buhat nun, gumanda na yung pakiramdam ko. Kahit na malayo na yung nilalakad ko, hindi ko na nararamdaman yung paghingal. Masigla na yung katawan ko. At nasakit ng ko, wala na akong nararamdaman. Sabi nga nila, para akong bumata kaysa noon. Kaya yung mga kakilala ko ngayon, sinasabi ko, gusto nila subukan. Nitong nakaraang buwan, sinilip ng bitag ang herbal farm ni Karay Herrera sa Capas Tarlac upang makita ang herbal na kanyang ginagamit. Hindi namin ito pinalagpas. Patuloy na tututukan ng bitag ang mga pasyenteng may karamdaman na sumasailalim sa galing muna bago bayad. Abangan!
hamon is too strong a word, challenge, to find out the truth do sa claims. No? Kasi sabi ni Kare, 4 months yung diabetes ay gagaling. And that's really a very, very big claim na gagaling siya. No? Wala nang diabetes, walang insulin, and yung pasyente will never have to go back to treatment again. That's a very big claim. Sa medical community kasi, we always believe na ang isang produkto o isang gamot ay maaaring maging mabisa pag ito ay lalaban sa isang tests, no? Na tinatawag namin clinical trials involving people na may sakit. Eh, ang mga doktor talagang critics yan. Most of us, me in particular. It is only now na medyo I was asked to help out and investigate and find out kung meron siyang makakatulong siya sa mga sakit. Trying to observe. Personally, nakita kong bumalik. They all claim to have improved. No? Yung kanilang sugar is actually hindi naman tumaas. Tapos yung kanilang clinical condition maayos naman. Hindi naman sila nagka-problema. Yung sugar nila is stable. See? So, kailangan talaga medyo may strict rules doon. Because maraming factors. Maraming factors. And you cannot just make a conclusion dahil bumaba yung sugar niya. See? So, kailangan pare-parehong characteristics ang mga pasyente kinukuha. Kaya may nagmo-monitor sa kanila. Kailan ka sumubok ng Roy Harpo? Nakumpisa lang ito nung nanonood ako ng television. Inilipat ko, napunta sa programa niyo. Yung Bitag Live. Bitag Live. Tapos eksakto, at that time, ini-interview niya si Mr. Ray Herrera. What actually aroused my curiosity is gamot mo lang bago bayad. Sabi ko, iba to. Galing muna bago bayad. Galing muna bago bayad. Kaya nagulat ako. I tried to look for his office where he is. Para at least masubukan ko kung talagang effective yung gamot niya. Kasi gusto kong gumaling kagad siya. Para makauwi naman ako. Uwi naman ako. It's Christmas time. I want to go home to my family. Di sinubok ko nga yun. Nagulat na ako. Bilis. Hindi ka sumama doon sa galing muna bago bayan? Hindi ka nakasama doon? Hindi ako nakasama doon. Parang hindi ka nasumali doon? You were more curious doon sa effect ng kanyang herbal. Dahil sa mga metabolic syndrome, may diabetes, may high blood, kidney disease, and others. Because I'm diabetic, and usually pagka yung nagkaroon ka ng sugat sa paa, pag hindi mo na agapan yan, magiging gangrenous cervix dahil mataas ang sugar mo. So ano yung pinuto sa iyo? Yung ilalaki. Yung ilalaki. Katapos ngayon, nung maputol na nga, sabi sa akin ng doktor, meron na akong kasong ganito, and it took me 8 months for it to heal. Sabi ko, matatagalan pala ako rito. Because yung ticket ko kasi, in-open ko, yung misis ko nauna nang umuwi sa akin, hindi ako makauwi dahil nga dito. Saan kayo uwi? Sa Houston, Texas. Houston, Texas, USA. Baka mag-expire pa yung ticket ko. Okay. I'll have to buy another ticket. Okay. Mga 2 months. Ang bilis mag-heal, nag-heal. Sabi ko, Dok, akala ko ba, mga 8 months.
Sabi niya, nagulat na rin ako bakit bilis. So, nung nakikita ng doktor na dinadressing yan, nagulat ba siya? O anong sinasabi ng doktor? Sabi niya, mabilis to. Hindi mo ba sinabi sa doktor na umiinom ka ng herbal? Hindi ko sinabi sa Hindi mo kanya. sinabi sa kanya? Kasi alam ko yung mga doktor, marami sa doktor na hindi naniniwala sa herbal. Pero ako, herbal, alternative medicine. Kasi Ano ba nangyari doon sa yung lalaki niya? nag-gangrene siya. Nasugatan ako. Tapos in-x-ray nila yung doon sa hospital. Bulok na talaga yung nilulapit ko. Tapos yung buto, kailangan talagang maputol yun kasi pati yung buto yung infected. Sa States pinutol o dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas. Anybody try to check yung blood sugar? Kasi isa sa mga kiniklaim na Ray Herrera is nagpapababa ng blood sugar daw yung kanyang herbal. Yung huling-huling bangko, nag-boundary siya, normal. Before, how high yung blood sugar niya? Minsan maabot ng 300. Ngayon, nasa less than 120 na siya. Parang gano'n. Kumusta naman ang pakiramdam ninyo ngayon? I mean, is everything okay? Nung araw pagka naglalakad niya sa SM, ilang hinihingal na ako eh. Okay, ngayon? Pero ngayon, parang nawala yung hinga ko eh. Nung isang araw, naglakad ako dun sa mall eh. Hindi na ako hinihingal, hindi ko gaya dati. It's different. Pwede bang makita ang inyong hingalaki? I mean, if you don't mind at all, gusto bang makita is, So, eto ngayon yung paa ninyo. Before, kung talagang swollen yan, namamaga, i-describe to me. Dito siya namaga dito. Talagang magang-maga yan. Hindi namang magang-maga masyado, yung talagang nakabukol siyang ganun. Nabukol siya. Pero ngayon, kumusta na? Anong feeling? Like niyo? Okay. It's good. It's good, okay. Every So time. wala nang sakit? Wala na. Nung ano po ako, nagpatingin sa doktor, PTB ang kanilang finding. Pero nung uminom na ako nitong Carey Herbal, naramdaman ko na lumalakas ako, saka hindi na ako hilig humiga. Yung gusto ko, may ginagawa ko. Parang daig pa yung gamot na binigay sa akin. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang, naubos ko na yung 3, tapos ngayon yung 3, kalahati na lang. Pasalamat ako yung gamot na yan. Hindi pa ako minom yan. Hindi ako makagawa ng iba ngayon. Nagawa ko na yung pagka-karpintero na
Pag akit sa bubong, magtapal ng butas dyan para umulan. Malakas na ako. Malakas na. Labas sa cancer ko yun. Boss, sa iyo, anong karamdaman? Ha? Cancer? Anong na-diagnose na cancer? Ha? Okay. Uminom ba siya? Uminom pa. How many days ka na uminom? Gaano ka kadalas uminom ng Rehab? 4 times a day. 4 times a day? Morning, lunch, merienda, at saka dinner. Kompleto, parang pagkain. Pagkatapos po ng pagkain. May progress ba? May pagbabago? Actually po, nung first time na dinala ko rito, buhat-buhat magmula doon sa service car po namin. Hanggang dito. Kailan yun? September 21. September 21. Third time po namin napunta na rito ngayon. Iawan na So ngayon, nakakalakad na siya? Hindi na po ako, hindi ko na siya kinakita. Anong pakiramdam mo, Miss? Anong naramdaman mo? Medyo umano na po. Bumut. Nakakalakad ka na? Dati, hindi. Hindi, wala pong ano eh. Wala ka talagang pakiramdam. 1 week po na hindi nakakalakad. Buhat lagi. So, yan ang resulta ng pag-inom ng Rehab. Siguro po dahil hindi naman siya nagtitig. Wala Wala medicine. ibang medication? Wala po, kundi pain reliever lang po. Ako diabetic ako. Nag-i-insulin ako ng mga 2 years mahigit. Ito yung husband ko, nanonood doon sa TV. Ngayon nakita niya nga nung sinasabi nga ni Karen na galing muna bago bayad. Sa hamunan? Oo, sa hamunan. Pero ako, hindi na ako ano doon, na sa hamunan kasi bumibili na lang kami. Ngayon, nung nag-start ako ng herbal, kay Karen, 2 bottles parang yung naiinom ko. Talagang iba ang pakiramdam ko. Kasi dati, ang paa ko, talagang pag umaakyat ako ng hagdanan, mga 4 na stair pa lang, pagod na yung paa ko, hindi ko na mabuhat. Ngayon, kahit na ilang hagdanan pa yung aanuhin ko, pabalik-balik ako eh. Meron ka bang instrumento sa bahay na nasurunan mo yung dugo? Mayroon po, mayroon akong May dala ka ba ngayon? glucometer. Ay, wala. Naiwan ko po sa bahay kasi hindi na ako dati-dati. Nung hindi pa ako umiinom ng dala-dala ko parati yun. Parati ako nagtitingin nung ngayon, medyo okay na. Minsan, mga 196, 136. Dati-dati, naabot ako ng 500. Ang taas-taas. Ngayon, nakakalakad ka? Nakakalakad po. Nakakaakyat ka ng hagdan? Oo. Pero inalalayan ka ng mister mo. Ay, hindi ho. Hindi meron Kaya mong umakyat baba ngayon? Oo. Sige nga, pakita mo sa akin. Doon, sige. Oo, sige. Naka-heels pa ako, ha? Kung samantalang dati, pinol ko. Baba, akyat. Sige, sige. Ano, magmula doon sa baba? Oo, sa baba. Oo. Okay, kaya mo bang umakyat, Mrs.? Mrs. mo yung tumatakbo. Kaya mo bang umakyat? Opo. Huwag naman masyado, dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan, baka... Hindi. Kasi sabi niyo, susubukan ko naka-heels pa ako, ha? O, sige. Okay ka lang? Okay lang. Bahala si Militar. Pag ano yung maliit na bahay
Bahay niyo, Fifth floor. Okay. Napanood ko po yung episode nyo nung August. Naghahamonan kayo nun sa yung galing mo ng bago bayad. Ngayon, naisip ko, ang lakas naman ng loob ni Karen na maghamon. Kasi bitag pa yung hahamonin niya eh. Alam ko naman yung hindi pwedeng loloko-loko or manloloko ang lalapit. So, hindi naman siguro siya maghahamon ng ganun kung hindi reliable yung product inaalok niya sa mga may sakit. So, meron kang maintenance na iniinom sa hypertension. Isoptin po, Derac. Isoptin, ilang milligrams yun? Bali, 240 milligrams, kalahati lang po yung iniinom ko every morning. Para po sa hypertension ko. Nagsimula po yung high blood ko noong 2001, buntis ako nun sa bunsong anak ko. Okay. 4 months pa lang yung tiyan ko. So, nakaramdam ako noon ng pamamanhid dito, tapos masakit dito sa batok ko. Nung dinala ko sa hospital, ang BP ko po noon 160/100. Okay. So, sabi ng doktor ko, ano ko ng preeclampsia. After na mag-deliver ko yung bata via cesarean section noong 2002, nag-ano pa rin ako ng postnatal preeclampsia yun. So, they decided na i-continue ko yung gamot. Ano ba nangyari? Kasi talagang gusto ko nang tanggalin yung maintenance ko, yung isoptin ko ng 7 years. Kaya po medyo na curious ako, sabi ko susubukan ko kasi sa 7 taon ko po na pag-inom ng Verapamil, yung isoptin 240 milligrams, hindi po nawala yung hypertension ko. Talagang nararamdaman ko, oot na susuppress yung hypertension ko, bumababa ang BP ko. Pero ang sama naman lagi ng pakiramdam ko, sumasakit po lagi yung ulo ko, nagche-chest pain ako. Okay. At the same time, parang laging pati mga kalamnan ko masakit. Well, ano sinabi ng doktor mo sa'yo? Binibigyan lang po niya ako ng Mobic, yung pain reliever. Okay. Parang sabi ko, hindi naman gumagaling. Bakit gano'n? Although nag-try na rin ako ng mga alternative, nag-exercise ako regularly. Minsan nag-change na rin ako ng food habit ko, pero... Sumubo ka na lang. Bumili ka. Ako sir, initially, nung August, nung pumunta ako doon, right away, kumuha ako ng 2 bote. Uminom ako ng herbal. Talagang nung first week, sumakit lahat yung nag-magnify po lahat, sumakit lahat ng matindi yung ulo ko, yung dibdib ko, tapos yung mga kasukasuan ko. Sabi ni Karen nung tinawagan ko, sabi ko normal nung na-reaction yan. Magandang indication yan na nagwo-work sa'yo yung gamot. Ano sinabi ng doktor nang malaman niya na nag-herbal ka? Ano po kasi, nung pagpunta ko sa kanya, 1 month after na ako nag-herbal. Nakita niya po kasi dun sa ko nung September 18 na normal na lahat, ang mataas lang po sa akin yung good cholesterol. Tapos negative na rin ako sa protein, which is previously na-trace nila na meron akong protein traces sa urine ko. Okay, so anong sinabi ng malaman nag-herbal ka? Hindi po siya naniniwala, sabi niya. Wala. Inano lang yan, sabi niya, sa pag-exercise mo lang siguro yan at saka sa, alam niya kasi before, nagtatry ako ng sa food, ko. Okay. Ito po, bali, iniinom ko to every morning before breakfast, 30 minutes before breakfast. Tapos sa hapon, gatong oras, 30 minutes before dinner. Simula po nung uminom ako nitong herbal, naramdaman ko, malakas ang katawan ko, wala na yung mga chest pain, headache ko. Pero, pag-iulit mo sana, hindi pa rin naniniwala sa biologist at yung doktor na ito'y effective ng herbal. Siguro po, hindi siya naniwala kasi nung bumalik nga ako sa kanya noong September 18 na binigyan ko pa siya ng sample. Sabi ko, Doc, tingnan mo yung BP ko, normal na, tsaka yung ganda ng ko. Sabi niya, nag-exercise ka naman, tsaka nagda-diet ka rin. Sabi ko, ginagawa ko rin po yan before nung nag-isoptin ako, pero once na tinigil ko ang isoptin, tumataas pa rin ang BP ko. Pero ngayon po, without my isoptin, normal na normal ang BP. Wala na naman siya. Tsaka, in fact, yung mga ko, pinapatay ko na rin kasi sila hindi na mahilig sa mga vegetable at fruits. Pwede mo sabihin, simula ngayon, gagawin mo na lang parang food supplement na yan. Ako, sir, kasi... Lifetime na yan. Opo, sir, wala pong problema sa akin kasi ang ko naman natural, naman siya. Kailan ka sumubok ng Ray Herbal? Sa mga 3 linggo na po. 3 linggo na. Di ba yung paa mo na yan?
Apo, ito na po yung yung paakot. Mula po nung na infection po ito doon sa Tacloban, gusto nila po na puputulin daw po ito. Bakit daw? Dahil baka daw kumalat na yung infection. Ngayon po, hindi po ako pumayag. Sabi ko, baka pwedeng sa Cebu ako magpa-doktor. Ngayon, pagdating po doon sa Cebu, sa Perpetual Super Hospital, sabi ni Dr. Roscas, yung doktor doon, yung head ng mga orthopedic surgeon, na puputulin daw po. Pinapapili pa nga po ako kung saan putulin dito ba raw o dito. Sabi ko kung kailangan putulin, dito na lang siguro, medyo maiksi-iksi. Sabi niya, dapat dito. Talagang pinapuputol na. O pinapaputol na po ito, kaya lang nagkataon po na wala pong kwarto doon sa UERM. Ngayon, nung Ang ibig mo sabihin, mas maswerte ka dahil walang kwarto. Kasi kung nagka-kwarto, putol na paano? Ganun nga po ang mangyayari noon. So, ba't ka napagpag kay Ray Herrera? Pag uwi ko po, napanood ko po kayo na naghahamon ni Carey. Sabi niya, galing muna bago bayad. Ngayon, ang nasa isip ko naman, hindi itong tao na to maghahamon kay Mr. Bintol po na hindi siya sigurado sa produkto niya. Kaya pumunta na po ako doon. Simula noon, binigyan na po niya ako ng herbal. Within 7 days na pag-iinom ko ng herbal, tinigil ko na po yung aking insulin. Hindi naman po ako nanghihina, kaya tuloy-tuloy na po yun. 1 week lang akong uminom ng herbal ni Carey. Noong 1 week, medyo nakikita ko po siya nangungulubot. Ibig sabihin po, lumiliit po siya. Bakit dati malaking-malaki? Malaki po yan dito. Makikita naman po yung dati. Meron ako ng dati. Pinicturean ko po dahil parang meron lang po akong Remembrance. Bago putulin. Ito po yung paakon niya nung Dito lang po yung sugat. Maraming na anak ko. Binutasan po dito ng doktor. Ito po siya. Hiniwa po siya. Pero hindi ka pa nakakalakad. Ito po, naka-wheelchair po ako. Tapos nakabalot po yan. Yan ang kalagayan ko doon. Yun, nagkaroon ako ng walker. Tapos noong nakainom na po ako ng herbal, yun, inalis ko na po yung walker. Nakakalakad na po ako. Kaya nakikita ko naman siya, lumiliit naman po siya. Gumagaling. Sabi ko, napakaganda itong herbal na to. Na wala na akong insulin, wala na rin po akong antibiotic. Palagay ko po magaling na Masakit pa ba? Hindi po. Kahit hindi na masakit yan. Hindi na po masakit yan. Nakakaano na po siya. Nakakaapak na po siya. Nung dati? Hindi po. Hindi po talaga masakit. Hindi ka magpakita sa doktor para makita niya, sasabihin niya. Ang ko po, parang useless na rin na pupunta pa ng doktor. Gumagaling naman po Dalawa-dalawa kada Kaya, pag iniinom ko po, maya-maya na nararamdaman ko, lumalakas talaga ako. Kaya nakita ko talagang napakaganda itong herbal na ito.